matapos ibida ng Pangulo ang kanyang nagawa sa nakalipas na taon sa kanyang talumpati, hinimay naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga pagkukulang umano ng administrasyon sa kanyang kontra-sona. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Hannah. Pinky, kung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ay president not of his family but of the Filipino people, paalala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, the president is also the president of the opposition. Sa kanyang kontrasona, inalala ni Cayetano ang kanyang mga kapwa-senador na kasalukuyang nakakulong at on the run ngayon. Sabi ni Cayetano, political prisoners umano sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na parehong kinasuhan ng plunder. Iginiit din niya na tumatakas umano si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant dahil naniniwala itong hindi siya makakakuha ng makatarungang paglilitis. Isa raw ito sa mga kailangang pag-usapan ng Senado beyond politics and beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mistulang mga fraternity na nagdarambol na rin daw ang sitwasyon natin ngayon. Inalala niya ang mga panahon niya sa University of the Philippines at ang sitwasyon ng frats doon. Pag may rumble at may brad ka na nagulpe o mayroong kang gugulpihin, hindi na importante sinong tama at mali. Ang importante, protektahan mo brad mo. Sa ating national discussions, sa impeachment, sa flood control, sa iba't ibang mga issue, ang kampihan natin, masarap man kung mas marami kang kakampi, wala nang sanity. Algorithm. Parang fraternity, kahit mali, kampihan ka na lang. That's a problem, I don't know the solution. Pero bukod sa politika, naglatag din ang minority leader ng tinawag niya mga peligrong kailangang agarang harapin ng bansa. Una na rito ang stunting o pagkabansot ng mga bata. Posible raw umabot sa isa sa bawat 4 na Pilipino ang nanganganib na hindi maabot ang buong physical at mental potential dahil sa kakulangan sa nutrisyon sa first 1,000 days nito. Babala niya kapag naging irreversible ang stunting, hindi na ito kayang bawiin ng scholarship, libreng gamot o iba pang programa paglaki ng bata. Sa edukasyon, Pinky, kinwestiyon ni Cayetano kung tunay na nakukuha ng mga mag-aaral ang 12 taon ng pag-aaral sa ilalim ng K-12. Dahil daw kasi sa siksikang silid-aralan at half-day classes, tinatayang katumbas lang ng 7.5 years ang aktwal na oras ng pag-aaral ng ilang estudyante. Kaya para sa kanya, hindi sapat ang pagbabago ng curriculum, pagdagdag ng gadgets o pagtaas ng sahod ng mga guro kung kulang pa rin ang classrooms at oras ng pagtuturo. Binantayan din ni Cayetano ang lumalaking utang ng bansa. Mula raw sa halos 12.8 trillion noong 2022, umabot na raw ito sa mahigit 18 trillion sa pagtatapos ng 2026. Babala niya lumiliit dahil dito ang fiscal space o kakayahan ng pamahalaang umutang at gumastos kapag may panibagong krisis. Sa agrikultura naman, sinabi ni Cayetano na hindi pa rin nareresolba ng bansa kung paano gagawing modern, productive at kumikitang hanap buhay ang pagsasaka. Binanggit niya ang pagbaba ng ambag ng agrikultura, forestry at fisheries ekonomiya kasabay ng mataas na antas ng kahirapan sa mga magsasaka at mangingisda. Mahalaga raw ang paglaki ng services at industry sectors pero dapat matuto rin ang Pilipinas na maging self-sustaining at gumawa ng sarili nitong pagkain. Punto rin ni Cayetano, may minimum wage ang bansa pero malayo pa ito sa living wage na nakasaad sa konstitusyon. Ang living wage umano ay dapat sapat para sa pagkain, tirahan, edukasyon at pagpapagamot ng isang pamilya. Dahil kulang daw ang magandang trabaho sa Pilipinas, maraming OFW umano ang napipilitang umalis hindi para sa luho, kundi para pag-aralin ang mga anak at matustusan ang pamilya. Kaya hamon niya, ang pamahalaan ay dapat maglatag ng pangmatagalang vision kung kailan darating ang panahong wala na raw Pilipinong mapipilitang mangibang bansa dahil lang daw sa kawalan ng disenteng hanap buhay dito.
Pinky, generally ay ipinoint out nitong ni Cayetano na mahalaga yung vision para sa bansa ngayon at sinubukan niya yan ipaliwanag in a way na may father and son narrative yung kanyang kontrasona kanina na sinundan din ng mga punto ng kanyang kapatid na si Senator Pia. Balik sa'yo, Pinky. Hana, alam naman natin di sumipot yung mga Senate minority maliban kay Senator Camille Villar kahapon sa sona ng Pangulo. Meron ba mga majority senators na hindi naman dumalo dito sa kontrasona ni Cayetano? Pinky, kanina nung kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, naispatan natin na ilan dun sa mga naunang present na majority senators ay umalis. Kasama dyan sina Senators Bam Aquino, Ping Lacson, Tito Soto. At yung mga natira naman dun sa ating huling monitoring na madyo ay sina Senate President Win Gatchalian, Majority Floor Leader Mig Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, at Risa Ontiveros, at nagpasalamat nga itong si Senator Robin Padilla na nagstay din itong si Ontiveros doon sa nangyaring kontrasona ng minority. Sa part naman ng minority, nandun yung majority sa kanila, nandyan yung Villar siblings at si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Pia na nakasunod din na nag-speech ni Senator Alan, Senator Amy Marcos at Senator Loren Legada. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.